laglag mo. Huwag ka umano. Yan, tulog na tayo. So we have angle A. Yung angle A natin is 48 degrees. Ito yun. Patay guys. Okay. Yan yung 48 degrees. Pero kung titignan natin, ano yung mga kailangan natin dito? This side. Tama ba? Yes. Which is the exterior angle for angle A. Kailangan natin mag-minus ng 180. So exterior angle for 180 for A. Lagyan natin dito. Lagyan ko lang. Okay. So for angle A, ilan? 131 point. Ay, 131 degrees. 24. Magaling mo. Kay Chika na yung magpatry. Ang narinig, Chika. Okay. Next, for angle B, check natin ano kailangan natin. Another exterior angle. Kasi kailangan natin siya dito. Tama ba? Yes. Okay. So for angle B, okay, ito dyan, B prime is equal to 90 degrees, 23 minutes, 52.41 seconds. Then lastly, we have C prime. Nagagamitin naman natin dito. So this is equal to 138. Wala na, sagad na. At ang to, ito yung gagamitin natin to solve for the areas that we. Okay. So una, isa-isay natin. Tawagin natin to as area 1. So let's call this as area 1, area 2, area 3, and then area 4. So for area 1, paano gagawin natin yung formula dyan? That is pi r squared theta over 360. Okay. Wherein yung radius natin, gawin nyo to lagay nyo to sa calculate. Marunong po kayo mabilis. Hindi, wag na. Sige, baka magulahan natin. Sige. Ang general formula natin, pi r squared theta over 360 degrees. Sige. So for area 1, that should be equal to pi times 6 squared. B, kailangan natin ng B. So 90 degrees, 23 minutes, 52.41 seconds over 360. Kanina po talaga. Tagal mo. Tagal mo ginagawa ka. Bobo lang. 20.99 pastor ako sa A. Next, area 2. Hindi naman. Area 2 natin, gagamit naman tayo ng angle A. Ito gagamitin natin. Tapos ang radius is 40. Two to 4.769. Pastor ako sa B. Area 3, this is just a semicircle, so pi r squared over 2. Ano ba? Pi r squared over 2 ng radius is 14. Ilan ang area 3? Ilan? Pi r squared over 2. Ilan? 307.876. Then lastly, we have area 4. Ang gagamitin natin is C prime. Grabe. Haba. Ilan? Bobo ako. Ilan? 4? So the total area is A plus B plus C plus D. Okay. 565.97. And that is an actual board
exam problem. Actual board exam problem. Ganyan yung mga ano, no, pang mahirap na tanong na pang-segregate ng mga top managers at ang daming imagination na kailangan pumasok sa isip. Okay, sige. Next, ito, properties of circle. So we have the 2 chords rule, 2 seconds rule, and second tangent rule. So 2 chords rule, tapos sa ating chord, these are 2 lines inside the circle. A, B, C, and D. Pwede na natin ako yung relationship between them using 2 chords rule. 2 chords. Yeah. Next, we have 2 seconds rule. Okay. Kapag 2 seconds, these are extended lines inside the circle. Okay. Tumama siya ng 2 beses, tapos may intersecting point sila sa labas. At yung intersecting point na yan yung point A. Point A. Ayan. Okay, point A, tapos tawagin natin itong B, ha? C, tapos D and E. Hirap ang sulat ng lento. Okay, D and E. Tapos second tangent rule, kapag tangent, the difference is 1 point lang yung pagtama na sa circle natin. So ano ibig sabihin nun? Pagan, tas pagan. Okay. So we have this. Ano? Ano ba? Ay, sorry. Sorry. Again, this is A. Tapos, ito yung B. Tapos, ito yung D. Tapos, so para pa rin siyang 2 second rule. Pero since isang beses lang siya tatama, so 2 beses mo gagamitin itong distance na yan. Ang distance, ito yun. Tapos second distance is this. Yan lang naman yung ibig sabihin. Okay, next. We have problem number 8. Well, number 8 pa lang tayo. Okay, problem number 8. Sabi ko, 2 chords, A, C, and AC. A, B, and C intersect each other at point O inside the circle. AO is equal to A, CO 12, BO 20, D is the diameter of the circle. So, drawing ulit tayo. Tapos meron doon tayong 2 chords. Yung isa doon, diameter. Tapos yung isa doon, wala tayong papel. Pero, kailangan daw yung intersection nila point O. Yung diameter is given by AB. Okay, next. Ano ba yung mga bigay sa atin? AO is equal to 8. Tapos, CO. CO is equal to 12. Ano pa? Ay, sorry. Ito na lang ba yan? C, tapos D. So, then 12. BO is equal to 12. Tama pala naman. Tapos, yan. AB is the diameter of the circle. Compute for the length AB. So, let's say we have this as X. We have X. So, we can actually compute for X using
kailangan natin diameter which is 30 plus 3, 30. Yan. Buti ganyan lang yung mga tanong. Okay. Next. Ito pa rin yung problem natin for 9, pero compute the arc length AC. Okay. Na-compute sa atin yung arc length ng AC. So first, let us locate the center of the circle. Okay. Center ng circle natin nandyan. Tapos, para mas maganda, no, ayusin ko yung ano natin, figure. Kasi very, yung drawing ko kasi ngayon very misleading. Na siya ay isang right triangle. Mas okay kung ganun. Okay. So, papahanap sa atin yung arc length for this one. So, this is AC. Kapag arc length, di ba ang formula natin S is equal to R theta. Wala tayong problema sa radius. Ang problema natin yung theta. So, for this, lagyan natin ng 20. So, kailangan natin ng length na dito. Okay. So, how can we solve for this? Daming cosine sa ito, no? O una, alam ba natin yung length na to? Which is, diba yung, this is a radius. This is a radius, so this is 13 divided by 19. Pero meron na tayong 8 dito. So this will be equal to 11. 11 yan. Next. Alam natin to that this is 8. Tapos, alam din natin that this is a radius. Tama ba? So we can actually solve for diba? Misleading. Saan ba ko kanina? Sorry. Sa C2O. Tapos itong 8 nandyan. Yan, ayan. Okay, 12, 11. Ang wala pala tayo. May C2O tayo, diba? Tapos radius natin, 90. Ayan. So, pwede natin makuha yung central angle na ito. Tama ba? Okay. So, let's solve for that. So, tawagin natin siyang angle A. So, angle A will be equal to 12 squared is equal to 19 squared plus 11 squared minus 2 times 90 times 11 cosine theta. So what is the value of the angle? Ilan? Paano ako? Pastor na lang ako sa A. 36.039. Okay, 039 degrees stored at A. Tapos, the value of the sector is given by the formula S is equal to R theta. Radius natin 19 plus theta natin is 36.039. However, we should convert this into radians. So 2 pi over 360 equal to ilan? 11.95512. Ano? CM? Yes. Ito ay may pang 11.95.
imagination. Okay, number 10. For number 10, the distance between the center of the circles which are mutually tangent with each other are 10, 12, and 14 respectively. Find the area of the largest circle. Guess nyo ba yung tanong? Meron daw tayong circle na magkakalikat. Ilan yung circles na meron tayo? Tatlo kasi tatlo din yung distances, di ba? Sabi dito, okay. So, meron tayong tatlong circles. Tapos mutually tangent with each other. So, ibig sabihin, yan. Magkakadikit sila. Yan, ganyan mismo. Lalagyan na natin para mas cute. Okay. Tapos, hanapin daw natin yung mga centers nila. Kasi binigay sa atin yung distances na yan. Dito talaga ito. Okay. Tapos, yung mga distances na yan ay 10, 12, and 14. So this is 10. We have to take 12. 14. At kung makapansin nyo yan, yan yung pinag-add-add ng mga radius nila. Tama ba? Tawag natin itong radius 1, radius 1, 2. Ito yung radius 3. Tama ba? Yes. So yun ang ibig sabihin niya. Radius 1 plus radius 2 is equal to 10. Radius 1 plus radius 3 is equal to 12. Radius 1 radius 2 plus radius 3 is equal to 40. So this is mode 3 equations, 3 unknowns. So this is mode 5. Mode 5. Anong mga value ng radius natin? 468. Ang pinapahanap sa atin, yung largest. So, syempre, 5 honor score, yung gagamitan natin, yung 64. Okay lang tayo dito? Sa mode 5-2? Okay. Next. Ano naman? Wait lang. Panawin ko yung kanina, yung para sa boat, hindi lang tayo i-discuss. Kasi medyo mahaba din siya. Pero, kung kayo yung masasagot na ito, paano gagawin niya? Ano yung pinapahanap dito? Yung nasa loob, tama ba? So you may get what? Area of the triangle minus area of the three sectors. So kayo magpalabas ng sagot. Kasi save na din yan dun sa boat kanina. Okay. Next, number 12 and 13. So for number 12 and 13, sabi naman dito, meron tayong two circles that have radius of 6 and 8 cm respectively.
pareho. So, ano yun? Parang itsura ganyan, no? Pero hindi lang yan yung possible. Kasi yung possible is yung internal na, yung paganyan. Okay? So, una, punta muna tayo sa external. So, let's say we have an external tangent. Uy, ayaw niya na. Ayaw mo. Okay. So, yan yung length ng external tangent natin. What can we do? Okay. We can use triangles for this. Kasi kung may imagine nyo, pwede natin i-connect yung ating red lines and blue lines perpendicularly using the point of tangency. So yan. Tapos, yan. Okay. So that is the radius, tama. So tawagin natin ito yung radius na 8. Tapos ito yung radius na 6. Hindi ko pala siya nag-gets na. Okay lang. Okay. Next. We can protrude this pataas. Hindi kasi siya nakaayos. Sakto dapat po. Yeah. Magkakaroon tayo ng 20 cm on both. Ang pinapahanap sa atin is the red line, red length. Meron pa ba tayong makukuha dyan? Yes. If this is 6, this is also 6. So this is 2. We can solve. Kaya ba? We can solve for the red line using the hypotenuse. So this is the length of the external is equal to the square root of 20 squared plus 2 squared. $20.1. Sakto. 21.1. 20.099752. Ano ba? Isipin ko, ba't na mali? Okay. Mali pala ako. Mali. Sorry. Sabi ko nga kanina, di ba? Point of tangency is what? Where the right angle is. Tama, di ba? Sabi ko kanina. Connect natin siya perpendicularly. So, ibig sabihin, from this point to this point, siya yung 90 degrees. So, ibig sabihin, yung 20 natin yung hypotenuse. My bad. Yan. So, ilan? Ito na, 19 point. Okay, next. Kapag internal tangent naman, yung isang figure naman yung gagawin natin. Yung kabila naman yung, ay yung paloob naman. Ang dali pa lang ito mga ito. Okay. So for this, ayan. Meron tayong again, point of tangency on both the circles. Point of tangency between the circles, tapos
One fourth of it. Kung kanina, di ba nagkusog lang tayo ng isang side? We can also do that with this. So for this, ito pwede ulit natin siyang inipat dito. Okay. Tapos ito, inipat natin. Okay. Mag-create tayo another triangle wherein ito yung 6, yung 8. Tapos sa may hypotenuse ulit natin yung this. So for this, we will have the length of the internal tangent, length of internal will equal to 20 squared minus 40. Ilan to? 14.5. Ano? 14.20. Okay. Break muna tayo until 9:50. 9:30. Wala ko. Thank you.